Hello, hello, magandang hapon sa ating lahat. Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang umaga kung saan man kayo ng sulok ng mundo. Ito na naman po ang makulit ninyo na Labandera, the political Labandera dito po all the way from Ormoc City. Nakikisingit dito po sa Nyolo Random News ng aking mini podcast para maghatid po sa inyong lahat ng mga balitang hindi nyo pinapansin, kaya pinapansin namin. At wala pong paligoy-ligoy pa, kanina pong umaga ay ano na po, yun na po yung last sa mga nanonood doon sa House of Representatives. Kaninang umaga po ay last na po ng hearing ng House Committee on Justice. Nagbotohan na po sila at unanimous po ang kanilang botohan. 55 po ang members po ng House Committee on Justice at sila pong lahat, mga kaibigan, sila pong lahat ay bumoto na para iakyat po sa plenary or sa plenary yung bobotohan na po ng plenary yung articles of impeachment kung saan po kailangan po sila ng 1/3 votes. So 300 plus po ang ating mga kongresista ngayon sa Kamara. Kailangan lang po ng 100 if I am not kailangan lang po ng 106, 105 or 106 votes para po iakyat na po ang articles of impeachment doon sa Senado para sa impeachment trial. So kanina nga po sa mga nanood, kasi pinanood po namin, akala po namin matatagalan. Nag-start po sila ng 10 o'clock yung kanilang hearing at natapos bago pa man nag-alas 12 yung kanilang hearing. At ang kanila lang ginawa kanina ay amyendahan, may mga kinanglan po ng amendments, mga typographical error, tinitingnan po nila typographical error, mga grammar, mga wordings. Ganun po kabusisi. Ganun po kabusisi ang House Committee on Justice kanina. Yung mga sentences, construction ng sentence, yun yung kanilang binubusisi kanina. At para walang kasi alam mo yun po, pag sa abugas siya, kung abogado po ay napaka-importante po ng wordings. Sa mga pleadings, napaka-importante po. Kahit konti lang na artikulo, mga preposition, yung mga placement, sometimes yun po yung nakakaano ng kanilang mga pleadings. Doon sila mag-wrong grammar ka, masakit sa ulo po yun. Sakit sa ulo. As in, masakit talaga sa ulo pag wrong grammar. Ay dati-dati po, nung kapanahunan namin, nung medyo matagal na, mga 90s po, ang alam ko, pag nagtitake po ng bar, this is 90s sa 90s. Nagtitake po ng bar, dati, sa bar exam po, essay. Dapat po marunong kayo mag-essay, maggawa ng essay kasi ipapaliwanag ninyo kung anong gagawin ninyo sa isang kaso or ano yung babasihan ninyo na kaso. So bibigyan kayo ng isang tanong, isang sitwasyon, tapos kayo po, kailangan po ninyo isulat yung answer ninyo. Yung ito po sa bar po, ito, mga 90s pa to. Sa bar exam, kailangan po handwritten yung answer. Ewan ko na after mga early 20s, 2020s, di ko na po, nung mga ganun, after the 90s, di ko na po alam kung anong klase na yung bar exam. Pero I think yung mga recent bar exam, meron na po silang multiple choice. Sa medicine po, multiple choice. Before, may ganun din. Pero sa bar exam is, susulatin mo talaga. At kung kung pangit po yung inyong penmanship, yung hindi bihasa sa cursive, yung mga sinaunang sulat, kung pangit po yung inyong panunulat,
pagsusulat. Malamang po kayo ay maano sa bar, babagsak sa bar. Kaya kagaya ko po, na pangit yung sulat, doon po ako sa medisina. Kasi po, doon sa medisina, mga doktor, usually po pangit ang penmanship. Kaya nahihirapan nga yung hindi talaga magaling sa stenography, mahihirapan makabasa nung reseta ng mga doktor, 'di ba? So, yun po yung kwento doon. Pero yun nga, kanina ay 55 out of 55 unanimous po ang desisyon ng House Committee on Justice na dalhin na sa plenary ang impeachment, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na kanilang ipipresenta na po sa House of the Whole, House on the Whole. Sila na po, lahat po ng 300 ay representahin na po. Ang iniisip namin is either end of the week or next week. Next week, magkakaroon po ng plenary session kung saan lahat ng inaanyayahan ang lahat ng members ng House of Representatives na maging present sa pagbobotohan na ito. Kung iaakyat ba, ang kailangan lang po na numero para sure ball is 110. 110 votes, 110 signatures para sure. So far, nakikita natin, meron na pong 55 votes. Kaya sigurado po, may certain degree of certainty ako na yung mga members ng House Committee on Justice will be voting yes. Kasi 55 out of 55 kanina. So, meron na pong sure na 55 votes. Kailangan na lang po another 55 para yun, maakyat na po. At I think hindi po mahirap yun makuha yung 55 another 55 votes. Yung 110 votes hindi po mahirap. Alam po natin na yung sa membro po ng pinakamalaking membership ng sa House of Representatives ngayon ay ang Lakas CMD na pinangungunahan ni dating Speaker Martin Romualdez. Sila po, ang Lakas CMD ay bumibilang na po ng 111. Parang ganon. Correct me if I'm wrong, 111 na po ang members ng House sa dyan, na Lakas members. Kahit sila lang lahat, kahit lahat ng members ng Lakas CMD bumoto ng yes next week sa plenary, wala na po, diretso na yan sa Senado. Kahit sila lang, kahit yung buong partido lang na yun. Pero nandiyan pa rin po yung partido ni kinabibilangan ni PBBM at ng kanyang anak na si Representative Sandro Marcos at ni Speaker Bogie D, ang federal nabubulol ako, yung PFP. Sila po ay bumibilang ng mga 30. I think, correct me if I'm wrong, mga 30 po sila. Hindi lang yung NUP pa. Yung NUP na matampuhin yung chair. bumibilang po ang NUP ng around 30, more than 30. Ang NUP na mga matatampuhin. Pero kaalyansa po sila ng Lakas CMD, ng PFP, at saka ng NP. Meron pang NP, Nationalista Party. Meron pang PDP laban din sa House, pero hindi ko alam kung ilan na sila. Kasi dati, nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila po yung super majority. Ang PDP, walang laban na ngayon kasi hindi na yung mga original na yung hindi na. So hindi po natin alam kung ilan sila, pero hindi naman po sila pumapalo ng 100. At meron pang mga stragglers. Meron pang mga akbayan, yung mga minority. Meron pang mga yung meron pong nagpapahayag na hindi daw sila pipirma at hindi daw sila makikilahok.
na-mention na po yung mga pangalan ni sino yun? Si Erice at saka si Franz Pumaren. Hindi daw sila pipirma sa impeachment. Kasi hindi ko maintindihan yung kanilang paliwanag, pero naririnig ko yung paliwanag nila, pero ang naririnig ko, ang pumapasok sa isipan ko habang binabasa ko yung kanilang mga paliwanag sa mga statement na lumalabas sa mga reports, didishit sila. Yun lang, didishit. Anyway, isa lang man na sila na boto. One vote, one vote. Ang kailangan po ng impeachment para umakyat po doon sa Senado ay more than 100, 5 or 6. 110, sure ball na. So, isipin na lang po natin, hintayin na lang po natin kung mangyayari nito. Madami pa pong drama ang nakikita natin kanina. Sabay-sabay po naglabas ng listahan ang mga kilalang DDS SOCMED influencers. Naglabas po sila ng 15 names. May nilabas po sila na 15 names na mga kongresista na kanilang sinasabi na hanapin ko nga yun. Meron ako nagpasa po sa akin ng 15 names na yun. Sabay-sabay po sila nag-post ng 15 names na ito. Lawmakers who reportedly withdrew as authors of the House resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as of May 4, 2026. At ang mga pangalan, babasahin ko sa inyo yung mga pangalan na sinasabi ng mga DDS SOCMED influencers na wini-withdraw na daw yung kanilang signature doon sa House resolution. Si Mauricio Dumogan, pinangalanan po, Lone District of Baguio. Si Mauricio Dumogan po, if correct me if I'm wrong, member po ito ng House Committee on Justice, si Dumogan. At kanina po nagbotohan ng 55 out of 55. Nandun si Dumogan kanina sa House hearing ng Justice Committee. Tapos sinasabi po ng mga DDS na siya po ay wini-withdraw. Pinangalanan po siya na wini-withdraw daw po ang kanyang signature doon sa resolution sa impeachment ni Sara Duterte. Paano nangyari yun? Paano ang isang member ng Justice Committee magwi-withdraw ng kanyang signature sa isang papel na hindi pa natin nakikita, na kaninang umaga lang ay bumoto para iakyat na sa plenary yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Ito po, nasa tabi ko po yung screenshot. Number 1 pa talaga si Dumogan. Number 2 si Jennifer Karen Lagbas ng 1st District ng Misamis. Si Jose C. Alvarez ng 2nd District ng Palawan, ikatatlong pangalan. Si Aniela Bianca Di Tolentino, 8th District ng Cavite. Si Emigdio Tantuangco III ng 2nd District ng Rizal. Si Loreto Amante, 3rd District ng Laguna. Si Emerson D. Pascual ng 4th Nueva Ecija. Itong si Emerson Pascual, hindi ba to member ng House Committee on Justice din? Pakicheck, correct me if I'm wrong, pero I'm pretty sure na si Emerson Pascual ng Nueva Ecija, 4th District, ay member din ng House Committee on Justice. Na bumoto kanina na iakyat sa plenary. Ang isa pang pangalan dito na nakakaduda din po ay ang pangalan ni Chino Miguel D. Almario na 2nd District ng Davao, na alam po natin na siya po ay ang husband. Sino pa ba nakaka-remember? Siya po ay ang husband ni Attorney Migs Nograles. Itong si Chino Miguel D. Almario. Siya po ay asawa ni Attorney Migs Nograles
na dating representante ng PBA party list. Bakit siya nandito sa listahan na to? Mortal na kaaway. Mortal na kaaway ng mga Duterte yan. If yung ginawa lang nila kay Migs nung nung nakaraan na midterm election sa pagtakbo doon sa first district ng Davao City. Sumunod kay Migs Almario ay si Yevgeny Vicente B. Second District ng Misamis Oriental. Sunod si Arnan Panaligan ng First District ng Oriental Mindoro. Sunod ay si Miguel Wowo Portes Jr. ng Second District of Sorsogon. Sunod si Gil Kabarangay Jr. Acosta, 3rd District ng Palawan. Susunod si Ana Victoria Biloso Tuason ng 3rd District ng Leyte. Kapitbahay namin dito po. 4th District po ako dito sa Leyte. At ang last na sa kanilang napangalanan na 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang susunod ay si Christine Singson Mihan ng 2nd District of Ilocos Sur. Ang last po na sa is si Bier Rodriguez. Hindi na po naka-indicate kung ano siyang distrito. Ito po ay galing sa Politico. Screenshot po ito sa Politico. At ito po ay ang binaviral ngayon na mga kilalang mga DDS. Excited sila. Excited po sila sa 15 names. Nakailangan po is more than 106. Tapos 55 na po yung kanina sa para iakyat na sa plenary 55. Kahit isali pa nila yung mga pangalan ni Franz Pumaren at saka ni Erice dito sa 15 na binanggit ko lang, kulang pa rin po. Kailangan pa rin nila diba? I mean, we all know na dyan sa House of Representatives, numbers. Kung wala kang numero, wala. Yung mga walang numero ang iingay. Yung mga may numero, tahimik lang. Ganun talaga siguro. Pero sa demokrasya po, ulitin ko, sa demokrasya, yung talagang ang mananaig po sa atin ay yung karamihan. Majority rules talaga. So ngayon, I will assume, starting today hanggang may babotohan na po dyan sa House Plenary regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, marami pong maggagapangan. Marami pong maglalabi. Yan po ang kalakaran dyan sa House, lobbying. Dyan po makikita natin yung magagaling na magkumbinsi. Dyan sa House. Dyan po, makikita natin yung mga operator dyan sa House from this day. Kasi nga, yun na nga, iaakit na talaga sa plenary po yung articles. So from this day hanggang magbobotohan sila, possibly next week, next week, yun yung titinitinan ko, possibly next week, marami pong maggagapangan. Kasi election din po yan. So, yan na po yan. At hintayin na lang po natin. Next tayo. Next topic po for this afternoon na napakainit. Masyadong mainit po. Summer na summer. Ito. Meron. Ano ba to? Nakalimutan. Hindi ko kasi makita. Wait po ha. Wait. Wait a minute. Hindi ko makita. Wait ha. Sandali lang. Hindi ko yan makita. Masyadong, pasensya na po. Ang aking pong mata ay 4 na, pero
dahil sa katandaan, hindi pa rin. Ito po ay kanina rin po, nagpresenta po ang PNP. The PNP ngayon, Lunes nga pala. Sorry po. Kanina po ang PNP ay nagbigay ng 4 million cash rewards. Paldo sila sa labing 21. At tama ba? Hindi, 21. Sorry po. 21 po na informants na yung mga tips ay nag-lead daw ng arrest ng high value individuals na involved sa heinous crimes. 21 po ito. Binigyan na po sila ng kanilang pabuya kaninang umaga for 4 million. Maghahati-hatiin po nila yan sa kanila. Sana po galingan pa nila para si Atong Ang po malaman na kung saan. Kung magagaling po yan sila ng mga informants at yun, hanapin nila si Atong Ang para malaman na, makuha na, maaresto na si Atong Ang at para ipresenta na siya ng maayos ni John Vic Remulla sa press. Para hindi nahihiya sabihin lang ni John Vic, ay sayang, nasalisihan sila, ganun. So kanina po, yun na nga, nagbigay na po pabuya 4M dito sa mga informants na ito. Sana po sa mga susunod maging masigasig pa silang mag-inform. At yun at hanapin nila si Atong Ang kasi meron po yung pabuya pag may namalaman po kung nasaan siya at siya po ay ipaalam ang kanyang whereabouts sa autoridad. Yun po, sigurado po yung may pabuya. At large po yun siya So yan, ganap yan kanina. Madaming ganap kanina. Next ganap. What is our next ganap? Ito. Kaninang umaga po, si PBBM, kasama nga si John Vic Remulla na taga Cavite, kasi Cavite nyo nga, pumunta po sila kaninang umaga sa General Trias, Cavite para mamahagi po ng bigas. Personal po na namahagi si PBBM ng bigas at siya po, kinausap po niya ang 165 na presidential scholars ng lugar. Kanina, kung gusto po ninyo makita ang video niya na sinasabi ko, kinikwento ko na yan, bago po ako umakyat sa live ko na ito, pinost ko po yung 10 minutes na video ng ganap na yan. Doon po sa The Political Bandera 4.0. Yung po mga video clips na makita nyo na pinagtagpi ko, ay yun po yung mga clips na hindi po ninyo makikita sa mainstream. Yun. Nandun po sa kung meron po kayong oras na 10 minutes, ayun, panoorin nyo po doon. Nandun na po. Yang ganap na yan. Si PBBM po, pinagkaguluhan ng mga tao doon sa General Trias. Meron pa pong nagnakaw ng halik sa pisngi. No joke. Meron pong nakahalik sa kanyang pisngi. At yung mga tao doon ay talaga pong niyayakap siya. Niyayakap po siya. Yung pong pinost ko doon sa aking page, nandun makikita po nyo raw. Kahit po tagpi-tagpi yon na dinugtong-dugtong ko, pero hindi ko po masyadong yung sound. Wala pa akong ginawang sa sound. Kung ano lang po yun, pinagtagpi-tagpi ko lang yun. Hindi ko po yun minamipulate, hindi ko po yun ng AI. Fade in, fade out lang, tsaka transitions lang po yung nilagay ko na treatment doon sa video. Pero all of it, maririnig nyo, makikita nyo yung mga taong lumalapit sa kanya, niyayakap siya, hinahalikan siya. Ganun po. At
makikita rin po ninyo yung sakit ng ulo ng kanyang PSG na nagbabantay sa kanya na yung iba hindi na makapigil dahil lumalapit talaga yung mga tao kay PBBM. Ganon po. At si PBBM naman, bukas din. Niyakap din niya. Nakikipagkamay po ang presidente. Halos magkaiba po ang atmosphere. Kung nakita po ninyo kung paano ang vice-presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte, halubilo sa tao, halos hindi po makalapit ang mga tao kay Sara dahil siya po ay nasa loob ng isang kordon. Kung makikita po nyo si Sara Duterte, napapaligiran po siya ng kanyang kordon ng security niya. Kaya hindi halos makalapit ang mga tao. Si PBBM po, sakit ng ulo ng kanyang security kasi si PBBM po mismo ay lumalapit. Walang takot si PBBM. Kami yung natatakot ako every time po siya, yung mga ganyan na lakad, na open ako po nininervyos. Pag nakikita ko po si PBBM ng mga ganyan events, ako yung nininervyos kahit wala po ako doon, nanonood lang ako, nininervyos po ako. Lalong-lalo na yung mga tao madami, dumudumog sa kanya. So, binabantayan po namin kahit po yung mga clips, tinitingnan po namin yung mga tao, yung mga muka ng tao, yung mga actions ng tao, inoobserbahan po. So, kanina, totoo po yan. Si PBBM po ay nasa General Trias, Cavite kaninang umaga at nag-joyride din po siya kaninang umaga sa pabubuksan na po na Cavite-Laguna Expressway. Nandun siya, nag-joyride din siya kanina. Busy, ganyan po ka-busy ang presidente natin. Shout out kay Manang Aimee. My God, Manang Aimee, shout out. Manang Aimee, yung ading mo na sinasabi mong in and out sa ospital, ayan no, nasa General Trias kanina. Oh, yan ba yung may sakit? Manang, yan ba yung sakit? May sakit si ading mo? Ayan no. Anong sakit yan, Manang? Alam po ninyo, nung weekend, si Senator Amy Marcos po ay pumunta sa Cebu. Sa Cebu po ay nagpa-interview po si Manang Amy sa Cebu at sinabi po niya doon, sa mga nag-interview sa kanya na hindi po totoo yung pinapakalat ng kampo ng mga Duterte na kasali siya, na buhay pa po yung, hindi po patay yung kanyang ading. Buhay na buhay yung kanyang ading. Yun yung sabi niya. Sabi niya yun ha. Tapos, ang padugtong pa niya yun, pero siya, parang sinasabi niya na siya daw ay ang alam niya. Yung kanya daw ading ay in and out sa ospital. Nang intriga pa si Manang Aimee. In and out daw sa ospital ang kanyang ading. Ha? Paano? Manang Aimee, ako, sumusubaybay ako the last few days sa ading mo. Hindi namin nakikitaan na sa kanyang very busy schedule na nakaka-in and out siya ng hospital. Last week, nandito siya sa Leyte. Ngayon, nasa Cavite. Namimigay ng bigas. Nagbubuhat ng 10 kilo ng sako ng bigas at binibigay sa mga beneficiaries ng kanyang programa. Siya mismo nagbibigay. Kung may sakit yung ading mo, hindi niya magagawa yan. Baka ikaw yung may sakit, Manang Aimee, or hindi sakit siguro sa'yo, pakiayos na po. Yung ilong, tabingi na po yung nyo yung ilong nyo, rhino. Kailangan na po ninyo yan ayusin. Of course, mahal ko siya. Kapatid ko. Pero I haven't seen him in perhaps over a year now.
Do you wonder why? You still wonder why bakit ayaw ka tingnan ng ayaw ka i-meet ng brother mo ng sinasabi mong mahal mong kapatid, Manang Aimee? Do we need to spell it out for you to understand? Inakusahan mo last November yung ading mo na nagdodroga. At hindi lang yung ading mo nagdodroga, pati yung asawa ng ading mo, pati yung mga pamangkin mo nagdodroga. Sinabi mo yan sa harap ng INC. At anong nangyari sa ginawa mo? Yung kanilang 3 days na rally, naging 2 days na lang. 2 days na lang dahil sa speech mo. Oh. Siniraan mo ang buong first family. Sinabi mo pa na yung isang pamangkin mo na si Sandro ang nagbibigay ng droga sa mga anak mo. Manang Aimee. Ganon? Maniniwala kami sa iyo? Yung kapatid mo, Manang Aimee, si PBBM, matino, may asawa. May mga anak, maayos na palaki. 33 years na married yung ading mo sa kanyang asawa, one and only. Ikaw, Manang, nakailan ka? Bago ka naka-find na true love mo, Manang. Yung inaakusahan mo, Manang, na adik. Pero ang matino, mahal na mga tao. Nilalapitan ng mga tao. Magaan ang dating sa mga tao. Ikaw, Manang, itim na itim talaga eh. Itim talaga, mabigat yung aura mo, Manang. Sa totoo lang, mabigat ang aura mo ngayon. Itim. Kadidikit mo sa kay Sara Duterte. Ganyan. Wala na. Yung kapatid mo, nagtatrabaho. Nagkakasakit na nga eh. Hindi na naman yan siya kagaya mo, Manang Aimee, hindi na yan siya bata. Pareho na kayong senior citizen. Ikaw 70 ka na nga. O di ba? Si PBBM magsi-70 na bago siya bumaba sa pwesto sa 2028. Pero maayos ba siya? O. Hindi mo man lang nakuhang sawayin yung mga gumawa ng kwento na patay na yung kapatid mo na mismo galing sa kampo ng mga Duterte. Hindi mo nasaway? Hindi mo napagsabihan na wag gawin ang ganun klase na biro na namatay yung kapatid mo? Sinabihan pa, nagsabi pa na time of death, room sa St. Luke's, saan now building wing yung kapatid mo. Hindi mo nasaway sila, Manang Aimee? Tapos sasabihin mo, mahal mo yung kapatid mo? Hindi. Hindi mo mahal kapatid mo. Kang magsinungaling. Kung si Pinocchio, pag nagsisinungaling ay tumataas ang ilong, ikaw, Manang Aimee, pag nagsisinungaling ka, humahaba yung baba mo eh. Ganun. So yun po mga kaibigan, si PBBM po kanina ay malusog na malusog. At fresh na fresh. Kanina sa General Trias, Cavite. Nandun po, kasama niya si John Vic. Na kinaiinisan ko ngayon. Sorry Pogi si John Vic, yes. Pero nakakainis siya. Minus-minusan mo yung press con, John Vic ha. Kung magpe-press con ka man, siguraduhin mo, nakatabi mo na yung target mo, na tinarget mo. Ay para bago mo ipresenta sa media, huwag ka magsasabi na, ay, sayang, hindi namin nahuli. So yon, sa mga gusto makita si PBBM, nandun po, 10 minutes na video sa page ko sa The Political Labandera 4.0 sa Facebook. Panoorin nyo, pati yung mga nagtititili doon ng mga tao. Wala pong kaarte-arte si PBBM. Wala. Nalapitan talaga siya kanina. At nag-joyride din siya sa Cavite Laguna Expressway na malapit na pabuksan. Bubuksan na sa publiko na makakatulong po sa traffic, sa daloy ng trapiko doon sa mga lugar na yan. So next, Manang Aimee ha, yung kapatid mo maayos, ikaw hindi.
Kakulango. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke.